No? So ngayon, no, isa itong kwento na sinabi ng ating Panginoong Kristo, no, na itong buhay na ito ay may kumpara ng mga tao ngayon dito sa mundong ito between man and God. Dito natin mababasa sa Lucas chapter 10 verse 11 to 32. Ito ay patungkol sa isang anak, no, na kinuha niya ang kanyang mamanahin, yung bunso. Kinuha niya ang kanyang mamanahin sa kanyang ama at hinati ng ama ang mamanahin sa dalawa niyang anak. Nang matanggap ng bunsong anak ang kanyang mamanahin, umalis siya, pumunta sa malayo at ipinagbili niya at lahat ng kayamanan niya is nilustay niya at inubos niya sa lahat ng uri ng bisyo hanggang sa maubos ito. Sa katagalan, dumating ang tagutom doon sa isang baryo na yun, isang bayan na yun na kanyang pinuntahan. Wala siyang ibang mapupuntahan kundi na mamasukan siya bilang tagapag-alaga ng babuyan. Dahil nga sa sinapit niyang gutom na halos wala nang mabibigay sa kanya ng makakain, yung pinagbalatan na pagkain ng baboy ay gusto niyang kainin. Ngunit isang araw na pag-isip-isip niya na siya ay nagtitiis sa gutom at hirap dito sa pinagtatrabahuan niya. Ngunit doon sa kanyang papa or magulang niya or sa ama niya is busog ang lahat ng mga tao doon, kahit yung mga taong alipin. Pati yung isang panganay na anak ng yung kapatid niya. Kaya bumalik siya at malayo pa lang siya, nakita na siya ng kanyang ama at galak na galak ang kanyang ama nang makita ito. At dahil doon sa kagalakan ng kanyang ama, nagpaihaw ito ng mga hayop dahil nga sa kagalakan na bumalik ang kanyang anak. At sinabi niya doon sa kanyang mga tauhan na namatay ang kanyang anak ngunit nabuhay, nawala ngunit bumalik. Kaya ikinagalak niya na maghanda siya para sa pagsasaya kasama ng kanyang mga tauhan dahil sa kanyang anak na bumalik. So ganito ang nangyayari sa atin ngayon. Marami sa atin ngayon ng mga tao na lumayo sa ating Panginoon. Lumayo tayo dahil nga sa mga bagay dito sa mundong ito na hindi naman talaga nakakatulong sa atin pagdating ng araw. Itong mga bagay na ito, sa mga oras na tayo ay lumayo dahil nga sa mga distraction na ino-offer sa mga bundong ito, sa mga kahalayan, bisyo, greediness, o ano pa man na lahat ng uri ng kasamaan na hindi kinalulugdan ng Panginoon, ginawa ng bawat tao. Nang makita ito ng Panginoon, ng mga ginagawa natin, ang Diyos ay hindi talaga natutuwa dito. Gaya ng isang ama, gaya ng isang mga dito sa sinabi dito sa kwento. Nang umalis ang kanyang bunsong anak, matapos matanggap ang kanyang minana, nilustay niya ito sa lahat ng uri ng kasamaan at bisyo. Hindi natutuwa ang kanyang ama nang malaman niya ito. Ganon din sa atin. Every time na tayo ay nilulustay yung buhay natin doon sa mga bisyo, sa kahalayan, kasamaan, lahat ng uri ng mga bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon, hindi natutuwa ang Panginoon sa ating mga ginagawa. Pero sa oras, kahit pa sa kabila ng ating pagkamakasalanan, naabot langit yung kasalanan natin, ang Panginoon patuloy pa rin naghihintay sa atin. Pero sa mga oras na ang isang tao bumalik siya sa Panginoon at magsisi sa kanyang mga kasalanan at bumalik siya sa ating Panginoon, ang kasiyahan ng ating Ama na nasa langit ay walang mapaglagyan. Ganon din ang nangyayari doon sa isang ama na nagsasaya sila dahil nga sa kanyang anak na bumalik. Ganon din ang mangyayari doon sa langit. Dahil sa pagsisisi ng isang makasalanan na bumalik sa ating Panginoon, ang lahat ng anghel doon sa langit ay magsasaya. Dahil sa isang taong makasalanan na nagsisisi, malaki ang kagalakan at kasayahan na mangyayari doon sa langit sa isang tao na nagsisisi kaysa doon sa mga taong matuwid na hindi na kailangan ang magsisi. Ganito ang mangyayari. So ano pang hinihintay natin? Anong gustuhin mo? Yung mga bagay na magpatuloy kang lumayo sa Panginoon at makasalanan at mamuhay sa bisyo at makasalanan na ang Panginoon ay hindi natutuwa sa atin at patuloy itong nasasaktan dahil sa mga ginagawa natin paglayo sa Kanya. Pero alam nyo ba, every time na magdesisyon ka
nababalik na lang ako sa Panginoon, ito ay makikita ng Panginoon. Kung sa mga oras na babalik ka sa Panginoon, gaya ng isang ama, malayo pa lang ang anak, nakikita na ng ama at galak na galak at masaya na ang ama. Ganon din ang mangyayari doon na mapipil ng ating Panginoon. Every time na tayo ay babalik, malayo pa lang tayo at nag-isip na tayo at magdedesisyon na tayo babalik, ang Diyos handang-handa na tayo ay sagipin at tanggapin muli. Kahit pa sa kabila ng ating kasalanan. Kahit pa sa kabila ng malaki nating kasalanan at sa mga oras na lumayo tayo sa Kanya at pinapahiya natin siya Kanya. Pinapahiya natin siya dahil sa mga bisyo na patuloy natin ginagawa. Alam nyo ba kung bakit nasasaktan ang Panginoon every time na ginagawa natin ang kasamaan? Kasi nga, tayo ang imahe ng Panginoon. At tayo ay tinubos ng ating Panginoong Kristo upang tayo ay malinisan tayo dahil sa ating mga kasalanan. Tinubos niya tayo dahil mahalaga tayo sa ating Panginoon. Kahit isang tao man lamang na mamatay sa kanyang kasalanan, hindi ito kinalulugdan ng Panginoon at hindi ito ikinasaya ng ating Panginoon. Mas pipiliin pa ng Panginoon na magsisi ang isang kasalanan kaysa mismo na mamatay ito sa kanyang kasalanan. So piliin natin kung ano ang ikinasiya ng ating Panginoon, ikinasaya ng ating Panginoon, kinalulugdan ng Diyos. Huwag yung mga bagay na nakakasakit tayo sa damdamin at puso ng ating Panginoon upang hindi mababaliwala yung mga salita ng Panginoon na ibinigay niya sa atin at ang kamatayan ni Kristo doon sa cross nang hindi mababaliwala dahil nga sa patuloy nating paggawa ng kasalanan at paglayo sa Kanya at hindi man lang pagsunod sa Kanyang kalooban. Kaya gawin natin isang example itong nakasulat ito sa Lucas chapter 10 verse 11 to 32. Patungkol ito sa anak. Tayo ay mga anak ng Diyos na naliligaw dito sa mundong ito dahil sa mga kasalanan at mga bisyo at ino-offer sa mundong ito na pinalikuran ni Satanas. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone.